Gonzales, ang inyong tagapanayam sa araw na ito. Alam po natin na sa paglipas ng panahon, patuloy tayong humaharap sa iba't ibang hamon sa larangan ng edukasyon, lalo na ngayong patuloy natin kinakaharap ang pagbabago ng klima at epekto nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon po ay makakapanayam natin ang isang huwarang guro mula dito sa Cristina B. Gonzales Memorial High School upang hingi ng kanyang opinyon patungkol sa modified classes na pinapalaganap sa kasalukuyan dahil sa heat index na ating nararanasan. At narito si Sir Kenneth Adarna upang sagutin ang aking tatlong hinandang katanungan. Magandang hapon, Sir Kenneth. Magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo ng aking kapanayam. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Okay, so magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ginoong Kenneth Mark Adarna, Teacher 3 ng Cristina B. Gonzales Memorial High School. Kasalukuyang kumukuha ng Doctor of Philosophy in Language Education sa University of Auckland. Ang aking una pong katanungan, Sir, ay upang mas maintindihan po ng lahat, ano po ba yung alternative delivery mode at ano po ba ang kaugnayan nito sa pagtugon ng heat index? Okay, so kung napapansin natin sa ating kapaligiran, nakadama tayo ng mataas na level ng init ng panahon na kung saan nararamdaman natin sa kasulukuyan. So ang alternative delivery mode ay isang pamamaraan upang matugunan ang edukasyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan gaya ng online classes, modular, o kaya yung ibang tawag na bago ngayon yung hybrid learning, na kung saan ito yung pamamaraan natin para maibigay natin or may pagpatuloy natin ang pag-aaral ng mga mag-aaral ng walang nakakasagabal, na kung saan isa sa mga tugon natin ang alternative delivery mode sa mga mag-aaral sa heat index na ito upang makapag-aral ng maayos ang ating mga mag-aaral. Kasi sa taas ng level ng init ng panahon ay hindi nakakapag-focus ang mga mag-aaral natin dito sa paaralan dahil nga sa init. Alam naman natin pag nasa loob sila ng classroom, nakadama sila ng tinding init dahil sa dami nila dito sa loob ng classroom at insufficient din yung mga electric fans na gagamitin dito sa ating loob ng silid-aralan. Napakalaga nga po ng ganitong mga hakbang, lalo na po sa panahon ngayon na tila mas lalong nagiging mainit ang panahon. Ang pangalawang tanong ko po, Sir, ano po ba yung mga dapat pang isaalang-alang ng mga guro at administrasyon ng paaralan sa pagpaplano at pagsasagawa ng alternative delivery mode, Sir? Okay, maraming salamat. Una sa lahat, syempre, nakita na naman natin or nadama naman natin yung init. Yun yung unang isinaalang-alang ng mga guro at saka administrasyon sa pagsasagawa ng alternative delivery mode. Kasi nga, mainit sobra yung panahon at may mga balita nga o kaya mga tawag dito, yung pinapahulog na mga memo sa atin na in as much as possible ang mga mag-aaral natin o tayong lahat ay hindi maaaring lumabas ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. dahil dito nga yung patuloy or tumataas or napakataas yung degree ng init ng panahon sa oras na ito. Kaya yun yung unang isinaalang-alang ng ating administrasyon at mga guro sa pagsasagawa ng alternative delivery mode. Pangalawa, meron kasi yung mga mag-aaral natin na manggagaling sa malayong lugar, may mga dumadaan sa ilog, dumadaan sa mga bukid, mga ganon upang makapunta lamang dito sa ating paaralan. So kung naglalakad sila papunta dito sa paaralan, tiyak na maiinitan sila na maaaring maging dahilan sa pagkahilo, pagsakit ng ulo, or pagbibigay ng sakit para sa kanila. So yun yung sinaalang-alang natin isa. At of course, pangatlo, sa init ng panahon, mahihirapan din yung mga magulang na magtrabaho. Kaya hindi enough yung baon na ibibigay na nila sa mga mag-aaral natin. So, gayon din hindi sila makakapag-focus sa kanilang pag-aaral dahil nga isa doon ay hindi kulang ang kanilang baon o kaya hindi sila makakain, hindi sila makafocus sa ating pag-aaral. So, useless din pag pumunta sila dito sa paaralan na hindi rin nakakapag-focus at walang natututuhan dahilan nga sa tinding init ng panahon. Tama po kayo, sir. Ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan ay napakahalaga.
At sa inyong palagay po, ano po ba ang mga hakbang pa na maaaring gawin ng iba pang sektor tulad ng pamahalaan at lokal na pamayanan upang makatulong sa epektibong pagpapalakad ng alternative delivery mode? Nag-umpisa kasi ang alternative delivery mode noong panahon ng COVID-19. Yun yung unang taon o panahon na kung saan nakilala ang alternative delivery mode kumpara sa traditional way of teaching noon. Ang alternative delivery mode na noong panahon ng pandemic ay marami tayong mga partners na kailangan nating maki-coordinate sa mga partners na ito para sa maayos at safe na pagsasagawa ng alternative delivery mode. Ngayon kasi heat index lang ang ating concern dito, kaya mas limitado yung partners natin para sa pagsasagawa ng alternative delivery mode. Ngayon, ang mga magulang natin yung primary teacher ng ating mga mag-aaral sa kanilang bahay kasi sila yung mag-guide sa mga mag-aaral natin sa pagsagot ng mga modules at sila na rin ang magtuturo sa kanila kung ano ang content ng mga modules na ibinigay ng guro. Wherein, hindi naman pababayaan ng mga guro ang mga yan na kung saan tumutulong din kami sa pamagitan ng pag-chat sa kanila sa Messenger o kaya pag-meet sa kanila via Google Meet or any online platform na pwede kami mag-conduct ng klase. So, ang gagawin lang natin siguro dito upang mas epektibo or magkaroon ng pagtutulong-tulong sa pagsasagawa ng alternative delivery mode, magkakaroon lang siguro ng maayos na pakikipag-ugnayan at koordinasyon ang magulang at saka ng third teacher o kaya ng paaralan para mas maging epektibo at maiwasan natin yung learning gap na tinatawag natin sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat po Sir Kenneth Adarna sa inyong mahalagang mga pananaw at kaalaman hinggil sa paksa ng alternative delivery mode at pagtugon nito sa heat index sa kontekstong edukasyon. Ito po ay isang napakahalagang usapin na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat. Muli ako po si Jenny Ainzales at ito po ang ating espesyal na panayam para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.